Sa mundo ng motor, pag sinabi mong Mio, wala nang kwestiyon. Matibay, maliksi, maaasahan, at bumabaha ng parts. Kahit saan may mabibilhan kang genuine o kahit aftermarket parts pa yan. Yamaha Mio Gravis. Isa sa lineup ng Mio na napanindigan na naman ang kalidad ng tatak Yamaha. Dahil sa request ng ating mga netizens, halina't himay-himayin natin ang pros and cons ng motor na ito. This is Ned Adriano. Kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. Hold the strong grip to your throttle as we ride the speed of this scooter. Good day netizens, this is Ned Adriano. Kung bago lang sa channel ko, don't forget to subscribe. Also hit that notification bell para lagi ka notified once may bago tayong upload. For today's vlog, naalala ko may request nga pala sa akin yung mga netizens natin na ibigay ko yung pros and cons netong Yamaha Mio Gravis. Medyo matagal na yon, kaya lang syempre ayaw naman natin palagpasin yung mga request ng netizens natin. And alam ko na review ko na to na ilang beses. Pero yun nga, siguro ngayon magpo-focus lang tayo sa pros and cons para sa mga nag-aay na bumili netong Yamaha Mio Gravis, para lang malaman nyo for the newbies. Mas madali kasing maintindihan yung pros and cons. So shoutout nga pala sa may-ari neto na si Aldin Arcega. Meron siyang YouTube channel, check it out, mag-subscribe din kayo doon. And without further ado, tara, banatan na natin to. Let's get it. So yun netizens, bago ko i-discuss yung pros and cons neto, quick run through ko na lang din yung overall specifications just in case hindi nyo pa napapanood yung mga una kong review about sa motor na to. So it is air-cooled, 4-stroke single overhead cam and single cylinder, 2 valves. Ang maximum power is 7 kilowatts at 8,000 RPM, habang ang maximum torque naman is 9.5 Newton meter at 5,500 RPM. Ang engine oil niya is 840 milliliters. Ang compression ratio is 9.5:1. So ang kanyang gasolina dapat is yung regular unleaded na kulay green, 90 octane to be exact. Ang tires niya sa front, ang wheels is 12. Ayan no, kita nyo medyo maliit yung wheels niya. So magkakaroon na kayo na idea kung ano i-discuss ko mamaya. Pero wide naman kasi ang size niyan is 100 by 90. 12 by 12. And tubeless na siya. 59J tubeless na. Tapos naka disc brake din siya sa unahan. Hindi pa siya ABS, disc brake lang siya. Tapos may speed sensor dito. Kaya makikita nyo speed sensor. Tapos sa likodan naman is naka drum brakes pa siya. Drum brakes and single shock. Okay, naka mono shock lang siya. Tapos tubeless na rin ang tires niya. 12 inches wheels din sa likuran pero mataba. Ang size ng rear tire niya is 100 by 90 by 12, 64L. Tubeless na rin ito. Drum brakes lang. Ang taillight niya bulb type pa. Ayan, makikita nyo bulb type pa. Pati yung mga turn signals 12 volts bulb type. May reflectorize lang dito. Tapos iba yung panggilid niya compare sa mga MIUI, Mio Soul. Parang iba lang yung air. Siguro itong ano lang, air filter. Hindi ko pa na-check yung pinakapanggilid nito, pero update ko kayo just in case meron sa, halimbawa sa window shop, na makita ako na panggilid niya.
Tapos LED naman sa unahan, buksan natin. Naka-digital, fully digital panel gauge na siya. Ayan o, makikita ninyo. May ano na to voltmeter, trip A, voltmeter meron na rin siya, 13. Tapos odometer. Ayun lang, battery, odo, trip A. Tapos may kickstart pa rin. So hindi kayo mangangamba na baka tulak na lang kayo kapag ka nalobat to na parang kotse, kung sakaling malobat at abutan kayo sa mga daanan na medyo liblib. Tapos LED na, yung ilaw niya sa unahan LED na. Ayan siya, LED na siya. Yan ang ilaw niya sa unahan. So maganda na to, maliwanag na to tuwing gabi. Pero yun nga, depende pa rin yan kung medyo malabo na mata ninyo. I highly recommend magpalagay na lang kayo ng mga mini driving light. May built-in hazard na rin to. Ayan, may built-in hazard. Wala pa siyang stop and start system, no, wala pa. Pero may SMG na siya, Smart Motor Generator. Meaning to say, kapag ka in-start mo siya, tahimik na. No, as less konsumo sa baterya yon. Tapos mahina lang ang busina. Parang e-bike lang yung busina nito eh. Ayan, may built-in hazard na siya. May kita mo siya sa unahan. Ayan siya. Ayan. Tapos sa likodan naman, ganito na maitsura niya sa likodan. Fender sa likod maganda rin. Hindi siya ganun kalayo sa gulong. So very neat ang design niya, and meron siyang ganito. So hindi papasukin basta-basta ng dumi yung mga nandun. Madali lang siya linisin. So yun makikita ninyo. Ang kanyang exhaust, pag pinakinggan ninyo, tahimik, walang katunog-tunog, parang nasipol lang. Walang tunog. Wala siyang katunog-tunog. Air cooled pa siya, guys, hindi pa siya liquid cooled. So ayun, let's talk about the pros and cons na siguro. Nandito lang naman sa likod meron akong konting kodigo para hindi ko makakaligtaan yung mga dapat kong sabihin. Alam niyo naman sa pagle-review ng motor, okay nang may kodigo kaysa wala, kasi hindi tayo pwede magkamali dito, lalo na sa specs. So ang punang pros ko sa kanya is LED headlight compare sa halimbawa MIUI 125, kasi yun is bulb type pa. Ito is LED na. Napalaking tulong niya lalo na kapag sa dilim, mas maliwanag yung LED na ilaw, yung puting ilaw na yan. Yun nga lang, mas maliwanag yung mga bulb type na kulay dilaw kapag ka naulan. So meron ding advantage and disadvantage kumbaga. Meron na siyang charging port dito. Kaya may power outlet siya, 12 volts. Nakikita nyo dyan, ayan So magkukuha ka na lang ng adapter, tapos lagay mo dyan. Pwede ka na mag-charge ng cellphone mo para USB type na disaksak na ganon. Yun yung isa sa pros niya. Ang seat storage, napakalaki din ang seat storage niya. Ito, papakita ko sa inyo. Para buksan ng seat, tapat mo lang to dun sa open. Tapos merong seat button dito. Pindutin mo yung seat. Ayan, open na siya. So ang seat storage niya is 25 liters. Ganon kalaki ang seat storage niya. Kaya perfect to sa mga nag-grab food, ganyan. Yung mga ginagamit nila yung motor sa pang business, perfect tong Yamaha Mio Gravis for me. Yun nga, kung medyo bitin ka pa dito, I highly recommend magpalagay ka ng top box. May mga nagtatanong, Sir Ned, saan ba maganda magpalagay ng top box? So naalala ko, meron ako experience noon sa Secret Shop kung saan nakita ko madami nilang freebies. May free install na, so di ka mahihirapan na i-install or iuwi yung box. At the same time, ayun nga, merong free gas. So saan ka nakakita ng ganong promo? So kung gusto nyo mapanood, sisingit ko yung short clip na nakuhanan ko sa Secret Shop, kung saan pwede kayo magkaroon ng idea kung saan kayo pwede magpalagay ng top box dito. Pwede rin yung sandalan ng angkas. So yun, Elises, nandito tayo sa Secret Shop. Kapag bumili kayo ng top box sa kanila, may pre-install na. Ayan, i-install na nila. So di mo na iisipin kung paano mo bibit-bitin yung box pa uwi sa inyo, kasi sila nang bahala mag-install nun. Kasi may promo kami may promo kami sa box and bracket. Oo, yun yung sinabi ko, May pre-install. Tapos balik gas promo. Balik gas? Oo, balik gas yung gagawin namin. So kakusapin ko, titingnan ko yung resibo no, kasi di ba may kausap ko kanina. Kakusapin ko kung binigay ba ng tao yung balik gas. Sige, check natin yan. Kasi yung resibo na. Bayos pala dito sa Secret Shop. Ay, ito. Asan yung resibo? Ayos pala dito sa Secret Shop. May na, free install na. Tapos may balik gas pa. Ito, tingnan natin si Boss Alex, babalik niya yung gas. Ma'am, hello ma'am. Sa inyo ba? Yun ma'am, kasi may promo kami sa box and bracket.
So, ang nakalagay kasi dito pre-install. May promo kasi kami ma'am na balik gas promo ma'am. Yun. So, hindi lang kasi na ng tao namin nakalimutan ba. So, yun. So, pag once kasi nag-avail sa amin ng box and bracket, pre-install na para no worries na kayo pag umuwi kayo. Kaya pag kakabit na, hindi na kayo mag-iisip, hindi na kayo makikipag-deal kung magkano ba yung labor. Automatic. Tapos may gas pa siya ma'am. Yun, para masaya kayo pag uwi. Thank you po. Okay, ma'am. Thank you po. Bigyan na yung sticker si ma'am. May free gas na, may free sticker pa. Ito, bigyan natin kay ma'am. Ay, ayan ba? Hindi ba nabigyan ito? Ito magnet. Magnet Oo, yan, ano? boss. Ma'am, habol ko lang din kasi hindi nabigay kanina. Ito ma'am. Sige po. Sana may rep kayo. Magnet. Magnet sa ref. Thank you po. Thank you ma'am. Dime freebies, no? Pakabit ka lang ng... Hindi, kaya namin siya, kaya ko siya ginawa kasi para makatulong sa iba. Lalo na yung babae. Ang problema kasi pag babae, bibit-bitin Paano niya mo pa yun? yan. Paano iuwi? So sabi ko yung problema kasi nangyayari dito, resolbahan natin. Tapos ang nakakatuwa kasi na pag binigay mo sa kanila yung benefits o yung discount, na babalyod talaga. Nakita mo yung ngiti niya kanina. Yun yung Priceless yun, Yun yung priceless, yun yung hinahanap namin, yun yung napakasarap. Napakasarap makita mo sa isang customers na magpapasalamat sa iyo. Even though kami na nga dapat magpasalamat kasi bumili sa amin eh. Kumbaga binabalik lang din namin yung saya sa kanila. Pero ang sarap sa puso na ibibigay mo sa kanila yung benefits. Kaya nakakatawa. Kasi kung sa iba kasing shop, medyo transaction lang. Pag bumili ka ng box, di mo lang paano mo iuwi. So yun, nagustuhan ko dito sa Secret Shop kasi meron silang parang personal relationship sa kanilang mga customers na ayun, bibigyan ka ng pre-install. Lalo na yun si ma'am babae, hindi niya alam paano bibit-bitin yun, may angkas pa siya. At the same time, merong free gas para bawi man lang yung biniyahe ni ma'am pagdayo dito, na dito siya bumili ng box. So ayun, kayo, try nyo na din kung gusto nyo ng box, just visit Secret Shop. Ayun, may mga freebies pa, free stickers, free Citizens, balik tayo sa vlog. Pinagkaguluhan ng mga gwardiya yung ating grabis dito. Naku-curious sila. So yun, discuss ko lang yung iba pang specs na hindi ko pa na-discuss. May madami pang kalat, sorry. Ang ground clearance nito napaka-generous, 136mm. Tapos ang kanyang bigat is 100 kilograms. So okay na ito. Actually, design to talaga kaya na magkargada ng malalaking deliver. Kung sakaling magkakarga kayo ng mga mabibigat, okay to, mabigat ang asawa nyo, okay rin to. Ang suggest ko lang, kung sobrang bigat talaga na ikakarga nyo sa likod, papa-top box kayo, kakarga kayo ng mabigat, palitan nyo ng shocks, yung may debaso, kasi baka mamaya mag-leak ito kapag sobrang bigat ng mga inyong kinakarga. Tapos ang kanyang seat height, very friendly rin. I'm 5'3" in height, 5'4" depende sa sapatos. 780mm, abot na abot, kahit 5'3". Yan naka center stand pa yan. Abot tiptoe lang kasi medyo malapad ang upuan niya. Pero pwede nyo patabasan o kaya magpalit kayo ng flat seat. Pero kung ako sa inyo, stay muna kayo sa stock kasi maganda ang seat nito. Premium ang design, premium ang looks, pati yung kanyang seat cover upholstery, very generous. So kung mag-aangkas kayo, mas makukomportablehan kasi malambot ang stock seat. Pero kung binata kayo, kagaya ko, pwede kayo magpalit ng flat seat para mas pogi. Ang fuel tank niya, na andito nga, sabi ko, 4.2 liters. So balik tayo sa pros, no? Napanood nyo na kung saan kayo pwedeng bumili ng top box na okay na okay. Isa sa pros nito, may hazard. Nagustuhan ko sa kanya. Pag binuksan mo siyang ganyan, ito mayroon siyang button. Pwede mo siyang i-hazard ngayon. May hazard button siya. Yun nga, yung pinakita ko sa inyo kanina. Tubeless na yung kanyang tires. No, medyo maliit ang kanyang wheels pero mataba ang kanyang tires. Kung makikita ninyo, ayan napakataba ng kanyang tires. Sa unahan, yun nga, sinabi ko kanina, 100/90. So, meaning to say, pag mataba ang gulong, hindi niya gaano iintindihin yung mga maliliit na bato. Kapag may mga biglaang bato, hindi niya gaano iindahin, no? Kasi mataba ang gulong eh. So, stable pa rin siya pagdating sa high speed. Sa likod din, ang taba ng gulong is 110/90 yung gulong sa likod. So mataba rin and tubeless na, so iwas sakit sa ulo na pag napako iwanan mo na lang doon, hindi ka pa rin mapaflatan. So yun ang maganda, tubeless na. And yung kanyang small wheels, ang gagandahan niyan is better acceleration. Dahil mas mabilis ang dahil mas mabilis ang pag-ikot ng gulong, mas mabilis niya maaabot ang top speed niya dahil maliit niya ang kanyang wheels. No, yun ang maganda doon. Matulin siya, mabilis niya maaabot yung top speed niya. Kung makikipagkarerahan kayo sa mga 14 inches wheels, panigurado mas mauuna kayo sa mga arangkada. Yun nga lang sa duluhan, baka doon sila bumawi. Mamaya sasabihin ko may disadvantage din of course kapag maliit yung wheels. Pero ngayon pros lang muna tayo, mga pros. Tapos
ito pa isa sa mga pros niya, meron siyang 2-level adjustable pillion footrest. Itong footrest na to, pwede mo siya ilipat dito. Kung halimbawa bata, lagi mo angkas, pwede mo siya ilipat dito para mas abot. Kung maliit na tao lang iaangkas mo, mas abot kung dito mo siya ikakabit. So mano-mano yan, hindi yan na plug and play ng yung nahuhugot basta-basta. So tutornilyo mo, sabay kabit mo dito kung medyo mas maliit yung angkas mo or bata, ganun. Isa pa sa pros niya is ang smart front fuel niya. So kapag ka ikaw magpapagas ka, tapat mo lang yan dito. So ayan, pwede mo na siyang buksan na ngayon. Hindi ka natatayo, hindi mo nasususian dito. Pwede nang rekta kapag ka nagpagasolina ka. So ayan yung pinaka smart front fuel niya. Tapos magtataka yung iba saan mapupunta ang gasolina. Syempre sa ilalim, matatakot yung iba. Pero isa sa pros niya is meron siyang steel fuel tank protector. Dito sa ilalim na yan, may steel fuel tank protector yan. May frame yan na steel. So hindi yan basta-basta papasukin ng kung anumang aksidente. Halimbawa mapatama ka, napalakas ang disgrasya mo. Hindi siya basta-basta sasabog or what. Kasi meron siyang steel, yung fuel tank niya may protector yun na bakal. So hindi yun basta-basta magli-leak, magsasabog kung just in case ma-aksidente ka. Okay? And Blue Core technology, meron pa rin siya. So sarado lang natin to. Ito yung tinatawag na Blue Core technology. This one is para sa fuel consumption. It will give you more power with less fuel kapag naka Blue Core ka na. So average fuel consumption nito naglalaro sa around 45 to 55 kilometers per liter, depende sa bigat, depende sa throttle hobby ng gagamit. Pero dahil sa Blue Core, mas pinatipid ang motor na to. And isa or last na pros niya for me is yung kanyang kickstart. May kickstart siya. Napaka-importante nito sa mga motor. Nowadays halos wala nang may kickstart na motor sa mga bagong labas, pero napaka-importante na may kickstart yung motor. Just in case maubusan ka ng baterya, mapapaandar mo pa din yung motor mo. Dahil nangyari na sa akin yan, naubusan ako ng baterya. Hindi ko na, kung walang kickstart ang motor ko, hindi ko na mapapatakbo. So nagamit ko pa siya ng 1 buwan na lobat yung baterya ko dahil may kickstart siya. Pero yun, kung ako sa inyo, wag nyo na rin patagali. Pag lobat na, may voltmeter naman, papalit na kayo ng baterya para iwas sa berya, iwas sakit sa ulo. Pero yun nga, just in case maabutan kayo sa liblib na lugar, kaya nyo pa rin patakbuhin ng motor dahil meron siyang kickstart. And mas tipid dahil nga sa smart motor generator. Tingnan nyo kapag ini-start ko, wala na kayong maririnig na kahit anong tunog, ignition sound. Napakatahimik. SMG, meron na siya. Oh, naka-start na yun dahil sa SMG niya. So ayun yung mga pros niya. Para sa akin, napakadami. Siguro dagdag pa dyan small details, medyo maluwag ito. Flat na to compared dun sa mga MIUI, MIUSOL i125. Flat na to para mas madami yung mailagay mo kung sakali magbibit-bit ka kasi merong hook yan dito. Tapos mas malawak na legroom yung hatid niya. Yung design wise, magkakaiba naman tayo niyan eh. So, hindi ko masasabi na parang pure. Oh, baka side stand natin. Baka matumba. Yung design wise magkakaiba naman tayo ng taste. Pero for me, tingnan nyo yung mga ukit nya. Kapag natatamaan ng araw, makikita nyo yung mga ukit-ukit nya. Medyo bilugan ng motor na to eh. Iba mahilig sa mga sharp ganyan. Pero merong iba na medyo mahilig lang sa ganito. Medyo classic looking, hindi ka naman mapapahiya, no? Maganda for me, lalo na itong red. Kapag red ang motor mo, napakagandang tingnan sa picture, sa video. Napakagandang tingnan head turner kahit sa kalsada. So gusto ko yung mga ganon. Yung brakes niya rin, isa sa may comment ko. Papakita ko na lang sa inyo sa test drive sa part 2 nito na napakahusay at maaasahan ng brakes niya, pati yung suspension. So dumayo naman tayo sa cons, no? Ang cons niya for me, meron nga siyang unang cons para sa akin, no, na parang medyo deal breaker lang. So, pag sinabing cons, pasintabi na lang ulit sa mga fan, sa mga fanboy ng Yamaha or sa mga tao. Kasi iba din nila naiintindihan yung purpose ng cons. Ako sinasabi ko lang to kasi para sa mga future buyers, para alam nila yung i-expect nila, setting proper expectations. Yung iba kasi hindi nila naiintindihan yun. So, kung hindi kayo mahilig sa mga cons, ayaw nyo malaman yung mga cons, skip nyo na lang tong part na to. Lipat na lang kayo na ibang video. Pero ako, mga personal take ko lang to and opinion pagdating sa cons. Ito yung una kong cons. Meron siyang charger, di ba? May charger. Napakahusay nun, may charger. Pero wala siyang side pockets. So, paano mo ngayon, saan mo ngayon ilalagay yung cellphone mo? Kung sakaling mag-charge ka ng cellphone. Ang isang paraan na nakikita ko, palagay ka ng cellphone holder dito para mapakinabangan mo to. Kasi kung stock to stock pag-uusapan, wala siyang side pockets.
napaka-importante nun para sa mga easy access na gamit. So yun yung isa kong cons, no. Maliit na bagay, oo, pero in the long run, marirealize mo yan na laking bagay ng bulsa. So yun, depende sa inyo. Kung it's not a big of a deal sa inyo, go for it. Wala namang pipigil. Opinion ko lang yun. Pangalawang cons niya is yung kanyang maliit na gulong. Maliit ang wheels niya 12. Ano ba ang disadvantage ng maliit na gulong? Sabi ko nga una, ang advantage niyan, mas mabilis na ikot, so mas mabilis mo makukuha ang top speed mo. Kaya lang, ang disadvantage naman ng ganitong klaseng gulong, sana naman mag-umandar, huwag matumba. Okay. Ang disadvantage naman ng ganitong klaseng gulong is mas mahirap siya i-maneuver sa handling. No, kapag ka nasa high speed ka na, gusto mo mag-cornering, mag-banking, medyo mas mahirap kontrolin or i-handle yung ganito. Meron maliksi siya pagdating sa traffic situation. Papakita ko sa inyo sa test drive, sa drive test ko. Papakita ko sa inyo, pagdating sa traffic situation, mabilis siyang iliko-liko dahil maganda turning radius and maliksi naman ang maliit na gulong. Kaso, kapag hindi siya designed for cornering or banking, sasabihin ng iba, hindi naman ako nagko-cornering or banking, hindi mo rin masasabi. Kapag ikaw nag-rides ka kasama ng mga kaibigan mo, panigurado may kalsada kayo madadaanan na may mga sharp curves dyan. Siyempre ikaw, you're trying to keep up dun sa mga kasama mo. Kung nasa bawang 80 ang facing ng takbuhan ninyo, susunod at susunod ka. Mapapasabak ka sa cornering at banking, sa ayaw at sa gusto mo. Kahit sabihin mong hindi ka kamote or what, meron kang madadaan ng kalsada na kakailanganin mo mag-cornering or mag-banking ng konti. Yun ang enhance naman yung ating driving skills through time. Pero sinasabi ko lang, hindi siya nakadesign sa ganon. Mas mahirap siya i-maneuver pagdating sa mga cornering or banking. Yung mabigla ang liko, medyo mas mahirap yung handling. Pero hindi ko sinasabing hindi tameable, dahil ako nakapag-adjust naman ako kaagad Tinest drive ko siya kahapon, which is part 2 pa yun. Baliktad, yung kahapon kong kinuhang video, yun yung magiging part 2. Makikita ninyo na madalis ko lang siya nakabisado and okay pa rin siya for cornering and banking dahil nga sa wide tires niya. So hindi pa rin ako naiilang. Nagustuhan ko rin yung kanyang stock tires. Napakakapit ng mga stock tires ng Yamaha. Hindi mo na kailangan agad magpalit ng aftermarket. Pwede mong pudpudin muna to. Naku, naka 2 taon ko na nasa 14,000 km sa takbo ko, 2 taon. Alam ko hindi ako masyado gala, pero ayun nga, masasabi ko stock tires is commendable. Siguro ano pa ba masasabi ko na cons na itong isang to? Parang ngayon lang wala akong masyado masabing cons. Parang yun lang yun sa akin, yung parang mga deal breaker kumbaga na cons. Yung masasabi ko lang, yun lang, yung small wheels meron din disadvantage yun, pero meron din mga advantage dahil mataba naman ang gulong niya. At the same time, wala siyang bulsa dito. And ayun nga, suspension, yun na lang siguro pangatlong may dadagdag ko huli. Medyo stiff ang suspension, so hindi siya ginawa para sa mga normal na kalsada ng Pilipinas kung saan lubak-lubak talaga madadaanan mo. Medyo stiff yung suspension niya. Maganda ang stiff na suspension kapag mahilig ka mag-racing sa pag nagre-race track ka. So maganda yung ganong suspension. Pero pagdating dito sa Pinas, kung nakita ka ng mga lubak-lubak, naku, matagtag yan kapag stiff yung suspension mo. Parang sasakit ang lower back mo o kaya ang balikat mo dahil mabubugbog ka talaga pagdating sa high speed. So I highly recommend papalit ka ng adjustable na shocks para matansya mo kung gaano kabigat ang angkas mo, gaano kabigat lagi ang load mo, para matansya mo kung anong play ng shock sa likod ang gusto mo. Sa unahan naman, pwede ka repack ng shock sa unahan para magbago din yung play, o kaya naman meron namang aftermarket na shocks. And yun pa, isa sa siguro cons neto, mahirap humanap ng gulong na 12. Sa totoo lang sa mga regular shops pero for sure makakakita ka kung may may-ari ka na ng Gravis. Madami na diyang may-ari ng Gravis at for sure makakita ka ng tindahan na makakabili ka. Pero yung sinasabi kong mahirap makahanap, yung pag mga regular na tindahan, punta ka sa nearby stores, medyo mahirap humanap ng pang 12 inches na wheels na gulong. Yung medyo mahirap humanap nun, lalo pa siguro kung 10 or something like that. Maganda naman ang quality ng fairings niya, napaka-malleable. Ganda ng paint job niya. So wala akong masyadong masabing cons, no? Para sa akin, for me, highly recommend ko to, lalo na sa beginners. Nag-iisip ka na ito yung isang motor na gusto mo ipang araw-araw, pang travel, pwede, pang long drive, pwede to. Mapapakinabangan mo ng gusto. Very comfortable sakyan, malaki ang compartment, palagay ka na lang ng top box kung nabibitin ka, malawak ang legroom. For me, for everyday use, magagawa niya. The job will be done
kapag ka ito yung motor mo. For daily drive, fuel consumption, matipid. Wala akong masasabi. Galing talaga ng Yamaha. Mio series pa rin yan, guys. Alam nyo naman ang Mio, household name na yan sa atin. Very nimble, madaling isingin sa traffic, all that stuff. Basta kung gusto mo ng pang daily drive, go for this one. No, for weekend ride, for long drive, kaya niya, huwag kayong mangamba. Sa air cooled pala, yun ang isa sa pinapangamba ng iba. So pwede natin isama yan sa cons. No, air cooled, ito kasi pinapangamba ng iba dahil nasa mundo na tayo ng liquid cooled kahit 125cc. Pero sabi ko nga sa inyo, nakausap na natin yung mismong mekaniko ng Yamaha. Sabi nila, basta less 200cc ang motor mo, air cooled will be perfect. Compatible yan kapag ka less than 200cc ang motor mo. Dahil ang air cooling system, di ka naman yan basta-basta ititirek. Ako na-experience ko na lang beses, naka-Mio din ako, Mio Soul i125. Malalayo na naman nararating ko, air cooled siya, pero hindi ako nakaranas ng tirek or overheat. So, huwag kayong mag-alala, okay? 16 hours of ride, no problem. Kaya yan, air cooling system. Yun nga lang, syempre, mas okay liquid cooled, no? Mas okay siya tignan, pero less than 200cc motor mo, huwag ka matakot na baka matirikan ka. Ayun lang, masasabi ko, available parts, Yamaha. Pag sinabing Yamaha, naku, buhos ang available parts niyan. Aftermarket parts and all that stuff, buhos. So that's it for today's vlog. Sana nagustuhan mo. Kung nagustuhan mo, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Ano pa yung ibang motor na gusto nyo ilagay natin ng pros and cons or i-review natin, just comment down below. Marami pa kayong dapat abangan sa akin. Madami akong inihanda ngayong 2021. Again, this is Ned Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye now. I mean, we were just sitting back, you know, chopping it up, reminiscing about the good old days and all that. You know, tracking my roots, where I came from and where I'm going. But like I say, man, always said it. It's not about the destination. Nope. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. The dangling carrot that hang from the rear view. Your dreams in the past ain't nowhere near you. Backseat drivers got nothing but 2 cents. Shotgun riders too biased, they all liars. I should get an A for effort, I'm too tired, but I'm never giving up, that's why I'm kinda admired. Role model, like it or not, I gotta play it. Sugarcoat the rhyme sometimes, but still say it. Said I was quitting at 40 is just a fib. I'm still a kid that's wiping the... Testingan natin semis off-road experience dito sa mga puro graba na to. Uy, kinakaya naman. Malapad naman kasi gulong eh, kaya kaya to. Graba, walang dulas. Ayos. Off-road. Kayang-kaya. We go way back, way back, way back. Can we go way back, way back, way back? It's time to go way back, way back, way back, way back. You see, in retrospect, I would've did it the same. In hindsight, I'm the only one to blame. I ain't picky, I'm just real specific. I want nothing less than terrific. I know y'all get it. I'm aggressive, so our style is clashing. Killer instinct, and I play with passion. I'd rather be hated for